Ang matapang na nagsugat ng Noli at LPD. Ako nga, Dr. Cesar. Don Pedro Roaso, kinagagalak ko kayo makilala. Ako rin naman. Balita ko ay pupunta ko kayo ng Cuba. Oo. Manginilbihan ako bilang isang magkamong roon sa isang kampo ng Espanya. Kung ako sa inyo, Dr. Jose Rizal, di na ako tutuloy. Bakit mo yung nasabi, aking kaibigan? Palagay ko ay isa itong bilag ng Espanya para masakit kayo. Kaibigan, napakalawak ng iyong imahinasyon. Alam mo ba na mismo ang gobyerno ng Espanya ang nagpahintulot sa akin na magpunta ko sa Cuba at mabilbihan bilang isang manggagawa? Ikaw ba'y nakakasiguro dyan? Kung ako sa'yo, dapat nanirahan niya lang sa Singapore. Doon, hawak yan ng Britanya. Hindi ka mahanap ng Espanya doon. Wala silang kapangyarihan doon. Nauunawaan ko ang iyong pag-aalala. Ngunit, sinisigurado ko sa iyo na walang mangyayaring masama sa akin. Kung yan ang gusto mo, sige, bahala ka. Basta ako, binalaan na kita. Senyor Jose Rizal, Ako nga, ano nga pagkilinan ko sa iyo? sumama ko kayo sa aming mga. Huwag din ang sunod, subukan ko rin lang, dahil hindi kayo makatakas sa ito. May nakatanggap ng telegrama mula sa Espanya na nagsasabing kay pansamantalang ipupulong sa silid ng kapital hanggang tayo tumawa. Imposible! Mismo ang gobyerno ng Espanya ang nagpahintulot sa akin na magtungong Cuba. Senyor Rizal, sumama na lang po kayo ng matiwasay para wala po tayong gulong kayo. Oh, money. Totes el culo! Bitiwan niyo ako! Marunong ako maglakad mag-isa! General, ito na ako, Senyor Jose Rizal. General Descuol, Mabuti naman at nakikilala mo pa ako. Hindi ko inaakala yun. hindi ko kailanman malilimutan ang taong nagpatapon sa akin sa dapitan. Ano naman ang hindi ko nagawang kanaris-naris at pinadakip niyo ako sa aking sinasakyang vapor. Ika'y pinahanap na huli ng iyong Pilipinas. Handa na yung sakit pa uwi, ikaw na lamang hinihintay. Ngunit bakit? Akala ko ba matalas ang iyong gusto, Senyor? Di mo pa ba alam ang sagot sa tanong mong yan? Akala ko ba'y ako'y pinayagan na ng gobyerno ng Espanya. Ngunit hindi ko naiintindihan ang nangyayari ngayon, General. Huwag mo nang tanongin ang desisyon ng Madre Espanya. Dapat niya magpasalamat ka pa sa kanya dahil pinapayagan niyang dumanak ang dugo ng mga alboghong niyang anak sa kanilang lupang sinilangan. Isa lamang itong kamalian. Mapapalaya rin ako. Tinyente, layo si Rizal sa aking paningin. Dali na siya sa kanyang sasakyan tungong kanyang Pilipinas para sa galawin, mahanda niya na ang kanyang libing. Orden en la sala. Ating nagsisimulan ang pakong pagsisiyasat sa akusado. Narito ngayon si Dr. Rizal sa harapang tribunal na ito upang ating maimbestigahan ang mga krimen na kinakabit sa kanyang ngalan. Una sa lahat, narito ang kanyang mga isinulat, mga dokumento na nagpapahayag sa revolusyon. Mga liham kay Antonio Luna, kay Marcelo del Pilar at kay Carlos Oliver. At ang mga tulang kundiman at himno para sa Talisay. Kung babasahin niyo na mabuti ang himno, pinapaywatig ni Dr. Rizal na ang mga Indio ay may kayang pagsabayan ang pag-aaral, ang pagtatrabaho, at ang paggamit ng baril. Hindi ba isa yung tanda ng revolusyon? Maliban sa mga kasalatang yan, nakakalapin ng mga testigo ang Guardia Civil na magpapatunay sa krimen ng akusado. Ilabas ang unang testigo.
pinalo mo si Senyor Jose Rizal sa Dapitan? Opo, Bakit? kung makausapin po sa aming planong pag-aalsa. Ano ang kanyang sinabi? Siya raw po ay umaali sa aming pag-aalsa. Kasinungalingan! Senyor Valenzuela, kung maaari lamang sabihin niyo ang katotohanan. Alam niyo, hindi ako sumasang-ayon sa inyong mga pamamaraan. Orden en la sala! Orden! Ang totoo ko kasi... Nakapagsalita ng testigo. At lahat ng kanyang sinabi ay pawang katotohanan lamang. Ilabas na ang testigo! Orden en la sala. Batay sa mga testimonya at mga dokumento nagsasabing siya raw ang pangunahing rason ng mga pag-aalsa. Si Senyor Jose Rizal, ang nasasakdal, ay ilalagay sa kustudiya ng batas, isasalang sa isang paglilitis. Sa puntong ito, nais malaman ng tribunal na ito ang iyong petisyon. Senyor Jose Rizal, Inoto'y culpable. Hindi ako nagkasala. Ako'y mapapalaya rin. Isa lamang itong kamalian. iyan ay susubukan natin sa ating paglilitis. Ngunit bago yan, bibigyan ka namin muna ng isang defensor. Pamilyar ang mga pangalan na ito, Senyor. Ang aking pipiliin, si Senyor Javier de Andrade bilang aking defensor. Mahusay, Senyor Luis Javier de Andrade, pasok. Senyor Andrade. Mahal na Arsobispo, buenos dias. Buenos dias. Anong pinagkakaabalan mo masyado kung seryoso na yung ginagawa? Hindi mo man lamang kami tingnan ng... Hindi mo man lamang kami batiin nang dumating kami. Lucien, aking masinsinang sinusuri ang mga kaso ng Sir Rizal. Ngunit kahit ilang beses kong basahin ang mga testimonya at mga kasulatan, wala akong makita kamalian dito. Ganun ba? Hindi bale. Maaari mo nang itigil ang iyong pagsusuri. Hindi na namin kailangan ng iyong pagpapasya. Hindi ka na namin kailangan dito. Anong ibig niyo sabihin? Ano? Hindi ito maaari. I-apply ko ito sa Espanya. Alam ko kilala mo. Alam kong kilala mo si Colombia. Siya na ang bagong gobernador general ng Islas Pilipinas. Dito maaari. Huwag kayong mag-alala, mahal na Arsobispo. Titiyakin kong makatulan ng kamatayan si Dr. Rizal. Alam ko Colombia, alam ko. Si Dr. Jose Rizal, utang na loob niya kung sino at ano ang kanyang mga nakamit sa Espanya sapagkat sa universidad niya ito nag-aral ng medisina. Ay isa sa mga pinuno ng pag-aalsa laban sa Espanya. Ang nasasakdal ay nandito sa salang sedisyon at rebelyon. Dr. Jose Rizal, sa pamamagitan ng kanyang paglalathala ng mga sinulat niyang El Filibusterismo at Noli Me Tangere, at sa pamamagitan ng mga sere ng polyeto, ay nilapastangan niya ang mga praile at ang pamahalaang Espanya. Nilalason niya ang mga isipan ng mga Pilipino upang lumaban para sa kalayaan ng kolonyang ito. ¡Viva España! Viva España! Si Don Jose Rizal, ang utak ng rebelyong ito. Karapat-dapat lamang na ang parusang mahato sa kanya ay pagdusahan niya. Bilang konsekwensya, ang sino mang nagkasala ng krimeng rebelyon ay dapat hatulan ng kamatayan. ¡Muerte! Por ser
Mason y protestante. Para escribir el no limitable y el filibusterismo. Para establecer la Liga Filipina a la revolución. Pangalan ng Serizal ay nauugnay sa maraming rebellion o revolusyon. Ngunit sa anong dahilan? Nagpakita ba siya ng pagkilos o pahayag sa publiko at tumitiwala siya sa pamahalang Espanya? Gumawa ba siya ng mga testimonya laban sa Espanya sa kanyang mga teritoryo? Nagpakita ba siya ng implikasyon na siya'y payag sa revolusyon at rebellion? No! Kahit ginawa ng Serizal, ang Noli at Elfil, hindi ibig sabihin nito'y siya ay payag na sa isang pagalsa. Naway nang siya'y nasa lapitan, umiwas siya sa mga usapang pampolitika. Si Dr. Serizal ay walang sala. Kaya't ang hinihiling ng prosekusyon ay hindi makatarungan. Ang aming natatanging hiling ay no culpable. May nais bang idagdag mga akusado? Noong taong Hulyo ika-6, Miss 1882, hanggang kasalukuyang taong ng Hunyo ika-1, pinutol ko ang aking ugnayan sa politika. Ako rin mismo ang nagsabi kay Dr. Pio na huwag na ituloy ang kahit anumang revolusyon. Noong mga panahong iyon, hindi ko alam na ginagamit nila ang aking pangalan para sa kanilang mga aktibidad. Wala rin akong anumang kaalaman sa mga pangyayari noong taong iyon sa kahit anumang pag-aaklas. Hinggil sa aking pagkatira sa dapitan ng 4 na taon, maaari niyong tanungin ang mga misyonaryo, ang gobernador at ang mga tao roon. Ang nais ko lamang sa aking bansa ay kalayaan. At naniniwala ako na hindi ito makakamit sa pamamagitan ng dahas, ngunit sa pamamagitan ng edukasyon. Yun lang po. Muchas gracias, Señor Rizal. Batay sa iniyan ni Senyor Alcocer, Andrade at Rizal, malinaw na napatunayan ng korteng ito ang mga pagkakasala na akusado. Kaya siya ay binahatulan ng parusang kamatayan ng korteng ito. Don Jose Rizal Mercado y Alonso, sumalangit nawa ang kaluluwa mo.